Minsan hinahadlangan tayo ng pagdududa, takot o mga alalahanin sa buhay. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay matiyaga at mapagpakumbaba. Ito ay lumalapit kay Jesus, naniniwalang siya lamang ang makapagbibigay ng kagalingan at bagong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Tumawid sila sa ibayo at pagdating sa Genesaret, ay dumaong sila sa pampang. Pagbaba nila, nakilala agad siya ng mga tao. Kaya't nagmadaling nagpuntahan ang mga tao sa mga karatig puok. Saan man nila mabalita ang naroon si Jesus, dinadala nila ang mga may sakit na nakaratay sa higaan. At saan man siya pumunta, sa nayon, sa lungsod, o sa kabukiran, agad na inilalapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit, at ang lahat na makahawak dito ay gumagaling. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay faith, pananampalataya. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito ang kwento ng si Jesus at ang kanyang mga alagad ay lumunsad sa Genesaret. At nang makita ng mga tao ang kanyang pagdating, sila'y nagtakbuhan, ipinamalita yung kanyang pagdating kahit sa mga karatig puok, sa kanilang mga kilala, at sinabing si Jesus ay narito. Kaya ngayong mga tao ay nagpuntahan, dala-dala yung mga may sakit, at kahit saan pumunta si Jesus, ay sumusunod sa kanya yung mga tao. At sa paniniwala na mapalapit sa kanya, mahipo siya, kahit damit niya ay gagaling sila. At sabi sa kwento, ang daming gumaling because of their faith in Jesus. Siguro magandang tingnan natin mga kapatid, kumusta yung ating buhay pananampalataya? Meron pa ba tayong excitement? Meron pa ba tayong desire na lumapit kay Jesus? Nakikita pa ba natin siya bilang Panginoon natin, bilang tagapagligtas natin, bilang gabay natin? Meron pa bang desire sa ating puso na yung kagustuhang mapalapit kay Jesus? Tulad ng mga tao dito sa gospel, yung kagustuhan nilang sumunod sa Kanya, saan man siya naroroon, at kahit mahawakan man lang yung damit ni Jesus. Imagine that kind of faith. Baka kasi wala na tayong ganyang pananampalataya na even yung desire to be closer to Jesus ay baka naglalaho na. Ito yung pananampalataya. Pananampalataya is about relationship. Bakit sila sumusunod kay Jesus? Bakit sila lumalapit kay Jesus? Because nandun yung certain relationship, level of relationship, na bagamat hindi direct o siguro bagamat narinig lang nila, kumbaga nakakonect sila eh. Or rather, Jesus was able to connect Himself to these people. Kasi yung faith is a connection. Yung connection natin sa Diyos, connection natin kay Jesus. Kaya nga kapag nawala yung connection na yon, and that is relationship, then nawawalan tayo ng pananampalataya. Bakit ka tataya sa isang hindi konektado sa iyo? Bakit ka tataya sa isang wala ka namang tiwala? Bakit ka tataya sa isang hindi sigurado? So itong mga taong ito, they have this faith, they have this connection, they have this relationship with Jesus. Kahit na hindi man ganun ka-close, hindi man ganun kalapit, ang mahalaga, they have relationship with Jesus. Kahit nandyan siya, nandito ako, it's enough. Yung mga tao, of course, sabi nga, kahit laylayan lang ng damit, hindi nga personal na mahawakan mismo si Jesus. Yung kanyang kamay, yung kanyang paa, kundi kahit yung damit man lamang niya. That kind of connection, that kind of relationship, na para sa mga taong ito, yung mapalapit man lang sila, malapit man lang sila kay Jesus, is enough for them. Dahil alam nila, nandyan ang Panginoon para sa kanila. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan natin, how close are we to Jesus? O meron bang desire sa ating kalooban, sa ating puso na mapalapit sa Kanya? Baka kasi ang layo-layo na natin sa Kanya.
At sana yung pananampalataya ng mga taong ito ay maging pananampalataya rin natin. Hindi man tayo naghahangad, no? Minsan kasi sa dami ng ating mga frustrations, sa dami ng ating mga experiences of discouragements, no, sa mga kabiguan natin, hirap na pinagdaraanan sa buhay, sa halip na maglapit sa atin ito kay Jesus, ito pa yung madalas na ginagamit nating dahilan para lumayo sa Kanya at isipin, papaniwalaan yung ating sarili na walang koneksyon ang Diyos sa atin, para bang putol, walang pabor ang Diyos sa atin. Na hindi naman totoo. Hindi natin actually kayang mabuhay ng isang araw na wala ang grasya ng Diyos. Wala yung relasyon ng Diyos sa atin. Baka tayo walang relasyon sa Kanya, pero ang Diyos ay palaging may ugnayan sa atin. Dahil yung buhay na meron tayo, yung hinga na meron tayo, yung dugong nananalaytay sa atin, yung buhay na ito ay connected sa Diyos. Kaya tayo, yung buhay pananampalataya natin, minsan ay nanghihina, minsan ay nawawala dahil sa kakulangan natin ng koneksyon kay Jesus. And how do we connect ourselves to Jesus? Of course, number 1 is prayer. Pananalangin. Kung si Jesus ay palaging nananalangin sa Ama, tayo rin manalangin kay Jesus, sapagkat ang panalangin ay isang komunikasyon, pagbubukas ng puso at ng kalooban. Not only in prayer, it's also in the Eucharist, no? Sa mga sakramento, which is ibinigay sa atin para maranasan concretely ang kapangyarihan ni Jesus sa pamamagitan natin simbahan. Yung ating pakikipagkapwa-tao, every person that we encounter, especially those who are in need. Sabi ni Jesus, kung anong gawin mo sa kapatid mong ito, ginawa mo sa akin. So we can encounter Jesus through and with one another. Sa bawat isa. At posible lamang natin makita ang presensya ni Jesus if we have the eyes of faith to see Jesus in the other. Mga kapatid, sometimes you also encounter Jesus in our suffering. Yung si Jesus na nagdurusa, si Jesus na nakabayubay sa krus, ay nakikita at nararanasan natin sa mismong ating pagdurusa at paghihirap. There are so many ways kung paanong mararanasan natin si Jesus at kung paanong magkakaroon tayo ng koneksyon sa Kanya. At sa pamamagitan nun, lumalalim ang ating pananampalataya. Faith is a relationship. Mga kapatid, sana po ito yung pagsumikapan natin na magkaroon ng malalim na ugnayan kay Jesus at lumalim ang ating buhay pananampalataya. Hanapin natin siya sa bawat araw ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mong lumalim ang aming pananampalataya kay Jesus na iyong anak, na siyang magdadala sa amin papalapit sa iyo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.